Inyo ang Panginoon at sumainyo. So tayo po ngayon ay bahagi ng ating patuloy na debosyon sa Mahal na Birhen ng Dilaog. At ang panyayan ay pinapahayag ng Pumong Kapal. Bahagi nais natin bigyan ng diin. Bagamat palagi natin naririnig, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Bahagi na kung saan ay ipinamamanig ni Jesus na ang lahat ay pwedeng lumapit sa Kanya kahit na ang mga bata. Kasi sa pagkaunawa, 2,000 years ago, ang mga bata ay hindi kinikilala kahit na tayo ay bata. Kapag usapan ng matatanda, hindi ka pwedeng makisalo. Pang matanda lang yun. Yung pangbata, hindi itinuturi na kabahagi ng pagkilos ng mga matatanda. Pero ibig sabihin, lahat ay pwedeng lumapit kay Jesus. Kahit na yung mga itinuturi na walang halaga, walang bigat. Sabi lang po natin, sa lumang tipak, ang mga bata, kasama ng mga babae, ay hindi binibilang. You are not counted. Pero ano sabi ni Jesus? Halika kayo at lumapit sa akin. Ang lahat ay naanayahan na lumapit kay Jesus. Ibig sabihin, maging banal man o makasalanan, ay pwedeng lumapit kay Jesus. Kasi ang dulot ni Jesus ay ay pagpapala. Well, of course, kinakailangan natin na kapag lumapit tayo kay Jesus, at kung tunay na lumalapit tayo kay Jesus, ay siguradong babaguhin tayo ni Jesus. Kung ang ating dahilan ng paglapit ay para kay Jesus. Pero yun po yung unang punto. Ang lahat ay inaanyayahan na lumapit kay Jesus. Pangalawa ay yung pagiging katulad ng mga bata. Inaanyayahan tayo ng Diyos na ang pamantayan ng paghahari ng Diyos, ang pamantayan ng makapasok sa kaharian ng Diyos, ang pamantayan na makarating sa langit ay maging katulad ng isang bata. Ano yung isang bata? Siguro pwede natin sabihin na kababaan ng kalooban. Pwede rin naman na sabihin natin ay inosente. Hindi inosente na inosente mula sa kasalanan. Ibig sabihin, maging magkaroon ng kalinisan ng kalooban. Bahagi yun ng pagkakataon. Maraming ituturo sa atin yung mga bata. Kung tayo lamang ay talagang magnililay, bakit may mga batang salbahe, naturuan ng mga matatanda, na maging salbahe. Or pwede siguro sabihin natin hindi tinuruan ng matatanda kung paano magiging magalang. Bahagi o yun. Kasi nga, maaari nga kasi nakikita ng bata ay yung pagiging salbahe. Kaya, yun ang pagkilos ng bata. Pero sabi nga natin, yun ay wala pang pagmuang sa mundong ginagalawan natin. Kaya kinakailangan ay gabayan din natin yung mga bata na nawang matawag natin ay makurap na mga matatanda. Bahagi na kung saan ay makita natin. At isa sa mga kalimitang binibigyan natin ngayon ng pagpapalagay ay yung tunay na pangangalaga sa mga bata. Mabuti na lang po ngayon, mayroong batas against child abuse. Bahagi o yun. At kahit nga po yung mga kapulisan, mayroong isang sektor
na nangangalaga sa mga bata at kababaihan, no? Sa mga tinatawag nating walang lakas na ipagtanggol yung kanilang sarili. At pangatlo, no? Paanyaya na kung saan ay makita po natin, no? Kaya nais na Jesus na lumapit sa kanyang mga bata rin na Helen. Ay katulad din ng paanyaya na pinamanig sa aklat ng sirap ngayon. Gabayan natin ang mga bata kahapon, yung mga nakapagsimba kahapon. Pinagnilay-nilayan din natin yung unang pagbasa mula sa aklat ng Propeta Sirach. Ano naman yung binigyan natin ng pansin doon? Yung kaibigan. No? Yung hindi makayang tumbasan ang mabuting kaibigan. No? Pahalaga. Ngayon naman, binibigyan ng paanyaya natin, yung tao ay binigyan ng kakayanan. No? Kakayanan na alin? Na hubugin ang kanyang sarili. No? Sabi nga rito ay yung mga sangkap, no? Binigyan ng mata, tainga, panlasa, damdamin, kaisipan, no? Para ayusin yung kanyang sarili. At ano yung binahagi rito? Yung paanyaya natin, maging katulad. No? Yung sinasabi natin mula po sa aklat ng Genesis, no? Mula sa larawan at mula sa image, larawan at katulad ng Diyos. Bahagi ho yun na kung saan ay huwag natin kalimutan. No? Kaya kinakailangan natin paalala natin tayo ay nagnanais na nawa ay tunay na maging katulad ng ating Diyos, maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya ang tawag natin ay Kristiyano. No? Nais na tumugon sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bahagi yun na kung saan ay gamitin natin. No? Gamitin natin. Kinakailangan din natin mabigyan ng higit na pagkat ito, mga bata na ito, no? Ay bigyan natin ng lakas, ano? At nawa magkaroon ng sapat na kaalaman upang harapin at lumago at magkaroon ng katatakan na alin, harapin ang mga hamon ng daigdig na ito. No? Bahagi rin na kung saan ay huwag natin kalimutan. No? Yung, sabi nga po minsan ni Alin, ang tawag na doon ay i-equip, no? Bigyan ng sapat na sangkap kasi binigyan na tayo ng Diyos. No? Kaya kapag hindi natin ginamit, kapag hindi natin ginamit yung mga ibinigay ng Diyos sa atin, sayang. No? At para magamit yun, kinakailangan ipakita natin yung kahalagahan, ano bang mayroon sa ating mga kabataan na kinakailangan nilang paghusayin upang higit nilang makatugon sa panawagan ng buong may kapal na alin, magiging katulad niya. Sa bahagi yun, hindi lamang sa larangan ng kabanalan. No? Alam niyo, sabi nga natin, no? Tatlo yan. No? Pakiisa ay Kristong bilang pari, propeta, at hari. No? Bahagi yun na kung saan ay makikita po natin. Kaya nga, kung sino, no? Hindi pa natin kasi maging kakaunti pa yung ating maulis yung pansimbahan. No? Kinakailangan kasi natin i-line up kung dito sa tatlong ito. No? Alin yung mga priestly, no? Ay di yung mga naglilingkod yan, sa loob ng liturhiya ng simbahan. Yan yung mga nagdarasal. No? Yan yung tinatawag natin mga priestly. No? Sabi ko nga, sayang lang at wala na yung ating mga grupo, katulad ng apostolado ng panalangin. No? So, prophetic, yung mga katekista, prophetic yan eh. No? So, bahagi yun na kung saan ay makita natin. Kingly, maging katulad ng pagiging hari. No? Yung social action natin,
Yan ay bahagi ho ng tinatawag nating pagtugon upang tayo ay maging maayos sa ating pamamahala. No? Kailan po minsan nakatutok lang tayo doon sa priestly. No? Yung nakikita natin sa loob ng pagdiriwang ng misa, sa loob ng simbahan. No? So bahagi ho. Yung palang ating MPG, yan ay kingly. No? Hindi mo nakikita yan habang nagmimisa doon sa labas, inaayos. Pero ito yung paanyaya na pinapahayag na Jesus. Ano? Sana po ay mabigyan natin na higit na pagtugon sa panawagan na ipinapahayag ng buong kapal. Lalo na po yung ating mga kabataan. Bigyan natin ng sapat. No? Sabi nga po natin, ngayon, ang problema ngayon ng mga kabataan na yan, kalimitan na yan, ay binibaby. No? Masyado natin binibaby ngayon ang mga bata. No? Kaya po minsan, ay wala silang sapat na sangka. Kapag bumarang sila sa mga pagsubok, no? Madali silang sumuko. No? Ay bahagi ho na kung saan ay makita natin. No? Ang pagkakataon na kung saan ay tugunan natin yung pagkilos. Bagamat ito, sinasabi natin ay instead na salagin natin yung mga problema na kanilang hinaharap. Minsan ganun ang ginagawa ng mga magulang. Sinasalag nila yung problema ng kanilang mga anak. Ano yung mas maganda? Salagin niyo yung problema ng mga anak o bigyan ninyo na kung paano niya solusyonan yung kanyang problema. No? Kasi kung sinasalag niyo, paano kapag wala na kayo? No? Paano kung masasalag na rin yung mga kabataan, yung problema? Wala na kayo eh. At alam natin, wala na tayo. Ano sabi nga rito? Kung saan mo tayo babalik? No? Bahagi yun ang ipinahayag ng Propeta Sirach. No? Pagkakataon. Kaya, pinakailangan natin na bigyan ng sapat na sangkap ang bawat isa at binibigyan tayo ng Diyos, gamitin natin ito o lalong-lalo na maituro natin ito sa ating mga kabataan para sila mismo ay higit nilang pakinabangan yung biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. So, idalangin natin. Bahagi ho ng patuloy nating paanyaya na nawawag natin kalimutan ang kahalagahan na ito. Una, kahit na mga bata ay pinapalapit ni Jesus sa Kanya. Pangalawa, nawa ay makita natin yung pagiging katulad ng bata para makarating sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, magabayan natin ang mga batang henerasyon upang sila rin ay tunay na makatugon sa panawagan ng Diyos bilang mga kawangis ng ating Panginoong Hesus Kristo.